Hello po, good morning. Ito yung update natin dito sa Sabelia. So, dalawang unit po ito na magkatabi. So, dito kay ma'am, magkaiba sila ng, actually parehas ng design, pero may mga part po ng unit na magkaiba sila ng pinagawa. So, sa grill sa hagdan ni sir, iba yung design niya. Kay ma'am, iba rin. So, yung gantong design, medyo matrabaho. Kasi po, maraming putol ng bakal. At the same time, marami ding pag-welding na gagawin. So, ang ginamit po natin dyan is 2x3, tsaka 1x2. Ayan. So, since full renovation po kami, consider po yan kung anong design ni client. Pero kung halimbawa sila, magpapasadya ng ganitong design, medyo mahal ang singilan dyan. So, dito may hallway, dito may bathroom, na iabang na, wala po kasi to, existing na to. So, nagbutas pa po ang team natin para po sa shower, toilet bowl, tsaka sa lavatory. So, dito sa bintana, magtatabtab pa tayo dyan. So, inuuna lang muna yung kay sir para ma-finish na yon. Then, inuunti-unti na rin yung kay ma'am. Actually, sa metal works, tapos na kay sir. So, dito na po ang sunod. So, ito, pinatapos po muna yung ating grills before po tayo mag-install ng tiles. Siyempre, tatapusin po muna yung plastering. Then, nakikisami po muna bago po mag-tiles. So, dito, meron din tayong balcony. So, hinarangan lang po muna nila. So, ganun lang naman, dalawang unit po yan. So, baka po ang sunod po dito, yung kisame naman. So, yung metal spandrel ni ma'am nandito naman. Parehas lang din talaga halos. So, yung hagdan natin, kinonek lang po yan dito. So, okay na siya. Ayan. So, may mga tatanggalin pa dyan. Sa baba, halos same lang din po sila ng setup. So, dito, parang may room din po dito. May isang kwarto. So, same lang din kay sir. Tapos, dito, natabtab na nila. So, dito yung kitchen. So, lilinyahan. Ayun yung mga linya ng tubo. Then, same lang halos sila ni sir. Ayan po. So, andito yung ibang mga... Actually, sa unit ni ma'am, yung sa CR na lang ang walang tiles, tsaka po sa may balcony, tsaka po dito sa may garage. So, dito, naglalagay na rin po ng pagpoposte na. So, halos same setup lang din po sila. Pati po sa gate, same lang. Tapos yung sa deco stone, same lang din. So, dito, meron tayong access, meron tayong daanan. Ayan. Yung iba pong mga bakal na gagamitin po sa harapan ni ma'am, ayan na, pinadeliver na po yan. So, bali guys, dito yung balcony ni sir. So, ang difference nilang dalawa is yung kay sir may balcony, kay ma'am dito wala. So, roofing dito, doon lang yung pinaka-maliit na balcony ni ma'am. So, mapapansin nyo, meron ditong open, meron din si ma'am doon. So, ito kay sir, talaga medyo malaki ang gastusan dito gawa ng sa balcony pa lang, sagad hanggang sa harap, tapos naka-slab. So, yung 40x40 natin na tiles, natapos na siyang i-install. Ayan.
So, lahat po ng design ng tiles, may-ari po ang pumili. Natapos na rin po yung pag-install ng tiles dito po sa may loob. Ayan, na nakakat ng maayos yan. So, dito, papasukatan natin siya ng fixed na pinto. So, hindi siya sliding kasi kung sliding, maliit. So, according sa ating installer, kinulang daw ng PVC panel. So, magdadagdag kami. So, ganito pala itsura niya pag nalagyan na siya ng partition. So, ito yung CR natin dito sa second floor. Ayan, may kisame na rin. Tapos, okay naman na yung mga linya dyan. So, ayan din ang ina-next i-tiles. Kaya hindi po tinapos yung pagta-tiles dito gawa ng kailangan ng mga konting adjustment. Kaya hindi talaga namin siya tinatapos. Tapos dito po, yung laundry. So, sa taas meron tayong laundry area. Tapos, meron tayo ditong ilalagay na parang awning. Tapos doon, ito po yung open. So, hanggang dito yan. Maganda nga binuksan talaga to kasi natakpan na siya ng roofing. So, magkakaroon pa tayo dito ng kisame. So, dito po, papalagyan din siguro yan. Siguro, pwedeng grills na lang. So, itong laundry natin, ito yung bintana, existing na bintana. So, sa loob niyan, merong kwarto. So, ganito sir ang naging kinalabasan ng ating renovation dito. Ito yung room dito sa kabila. Ayan. So, basically, 3 kwarto po, yung isa sa baba. So, mas mataas ang ceiling po dito. Tapos, ito yung parang maliit na hallway. Tapos, ito yung design na grills ni sir. Ito naman po yung isang kwarto. Ayan. So, isang kwarto, tinakpan na po yung sa mga AC. So, ganyan po ang itsura niya. Naka-PVC panels, pero na pong abang ng ilaw. Baka tamaan ng tamaan ng cabinet. Kasuntasan mo na siguro nun, no? Tapos lalagyan na lang po siya ng kornisa. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na po kami naglalagay ng J-clip o yung para doon po sa dulo. So, eto, tsaka ko na po siya papasukan ng pintor. Pagtapos na po yung ginagawa. Para hindi pa ulit-ulit. Tingnan nyo naman to. Kapak. Dito po sa unit ni ma'am, natanggal na po yung kisame. Meron po kasi itong existing na kisame. So, may mga leaks nga to. So, pinatanggal namin. Kung ano yung mare-recover na cement board na pwede pang ibalik, pwede naman. Pero kung hindi na, papalitan na natin ng bago. So, dito nga yan sa may bathroom. Meron yan dyan leaks. Ayan. So, mapapansin nyo yung roofing wala na sa ayos. At tabingi na. Ayan. Kaya meron na siyang leaks dito. So, ayusin natin yan. Ayan, yung ibang bubong na may butas na kung pwedeng tapalan, tatapalan. Pero kung kailangan ng palitan, papalitan na po natin siya. So, ang next na po dito is yung pagkikisame. Ayan. Kisame, wirings, then PVC panels. So, dito po, unahin po muna natin yung kisame before po tayo mag-tiles. So, dito po sa may extension, may mga linya naman na po ng tubo, then wirings. Ayan. Meron na po tayong linya dito. So, na-plastering naman na. Ayan. So, nag-order na rin po ako ng pang-partition. Ayan, mga metal stud, wall angle, at mga metal parings. So, dito po sa may labas, ayan na po ang itsura na plastering na dito.
Tapos yung ating harapan, meron na rin po siyang poste. Same orientation lang din sa kabilang unit ni sir. So dito maglalatag pa tayo ng roofing. So ang materials nito nandoon sa kabila yata, o nandun sa kabila. So itutuloy po natin yan after po ng Holy Week. So may mga additional tayo na bakal. Kahapon po ata yan diniliver. Tsaka si HB. And so andito yung mga materials. At andito rin po yung ating cement board. So, okay naman na po yung ating mga linya dito ng tubo, ng kuryente. Okay naman na. So, yung bathroom natin, okay na rin. Alright. Yung bathroom po natin dito sa baba at sa taas, parehas lang siya ng wall tiles. Tapos ito yung accent. Ito yung sinasabi ko na baka kulangin kami, kaya pinapatapat ko siya. Pero okay naman. Kasi yung ganitong tiles na stock, konti na lang, ang dami pang basag. So sumakto naman pala siya. Tapos dito yung niche. Diba? Dito kasi hindi pwede. So, dito na lang pinalagay ng may-ari. Diba? So, 60 by 60. Tapos, yung accent, 30 by 60. So, mas gusto ko yung ganyang naka-horizontal siya. Tapos, yung kwarto dito sa baba, ayan, nilalagyan na siya ng kisame. PVC panels, nilalagyan din po siya ng kornisa, 1 by 3 by 10. Tapos dito sa taas, actually okay na dito eh. Ayan. So, yung mga PVC panels ni ma'am, andito na. Tapos, kay sir may additional na 20. So, okay naman na siya. Yung bathroom dito, meron na rin siyang PVC panels. Umpisahan na rin siyang i-tiles. So, ito yung mga metal parings dun sa kabilang unit. So, konti-konti na lumilinis. So, ang sunod pong gagawin dito is painting works saka yung woodworks na kasama. Ito po yung update dito sa may unit ni ma'am. Yung unit ni ma'am dito sa Sabella is kisame naman po yung ginagawa. So, halos same lang din naman, kaya hindi na rin po kami mahihirapan sa orientation. So, dito rin po is, at dito rin po is nakalatag na rin tayo ng PVC panels. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pag naka-slab tayo, pwede na po tayong mag-direct ng PVC panels. Pero, syempre, maglalagay kayo ng maglalagay kayo ng metal framings. Ayan. So, ang gusto nila, PVC white lang. So, ito rin yung maganda pag isang color lang nakakabit mo. Pwede yung pang magamit, let's say merong mga retaso. So, sa unit ni ma'am, tatanggalin po itong bintana. Same lang din kay sir, tatakpan. So, dito, may mga linya na rin siya ng, para sa tubig, para sa wirings.
So, ito yung bathroom sa second floor. Ayan po yung linya dyan. So, kisame, flooring, then kwarto rin po yan. So, stay lang din po yung pinto. Tapos, ito, asintada nga. So, dito, yung bintana opening. So, yan, ganyan siya kalaki. So, kulang lang kami ng semento. Wala ng semento, order kami. So, kay sir, parang naka, ano na ako kay sir, naka 900 na po ata. So, dito, wala pang mga toilet bowl. Yung tiles naman sa balcony, tsaka dito sa may harapan. So, nabilang na ni Ray, kaya o-orderin na po namin yun. So, dito, ipo-flooring. So, marami pang hahakutin na dapat itapon na. So, dito po, yung metalworks namin, yung roofing na lang. Tapos, yung gate ni ma'am, same lang sa kabila. Tapos, yung handrail na lang, ay yung hagdanan na lang dito. Tsaka yung sa balcony, yung pinakaharang doon sa open, yun na lang naman. So, ang majority na gagawin na lang naman po dito halos is pagpipintura, napapasok na yung pintura, tsaka yung woodworks. So, yun na lang naman. So, hindi pa natin mapasukan ng pintura gawa ng meron pang mga sisimentohan, magta-tiles, may mga tinitibag-tibag pa na konti. So, maalikabok, marurumihan lang po yung ating painting works. Hello po, good morning. Ayan, update po tayo. May dala lang kami ni Ray na PVC pipes para po dito sa unit ni ma'am. Ayan. So dito, ito po yung ganap sa unit ni ma'am. So meron pa rin, marami pa rin mga basura, kaya medyo mahirap pa rin kumilos. Pero konti na lang naman to eh. Halos matatapos na rin po yung pinaka-extension. So dito na po tayo sa may harapan. So may mga ibang PVC pipes na tinamaan po nung naguhukay, kaya kailangan po yan i-replace ng bago. Ayan. Ayan siya. So actually sa likod, okay na yon, mga wirings na lang. So ito na lang harap. So meron pang mga hahakutin dito. Kung may dadaan po na maghahakot, pwedeng ipahakot na nila. So yung sa kuryente, i-check din natin yan. So dito muna tayo kay ma'am. Ayan. So dito po, natakpan na yung bintana. Ayan. Tapos yung pinto dito sa may kwarto po ito eh. Tatanggalin, papalitan po ng hamba na kahoy. Ayan, halos same lang sila ni sir. Tapos same lang din sila ni sir ng resist ceiling. So naka PVC panels na white, tapos ito ay walang space doon sa may gilid, kumbaga sarado. Resist ceiling po ito, hindi po to cove light. Ayan. So, halos nabubuo na siya. May mga part na kailangan mo ng wiringans kasi. Ayan po. So, dito, mista po muna namin to dahil yung aming welder is may ginagawa. So, ito po, PVC panels lang ang kulang niyan. So, ito, ang metalworks naman kasi dito, ito na lang po, tsaka yung bubong, tsaka yung gate. Kaso meron lang kaming pinapriority na gawin muna dahil, ayun nga po, dahil ang tao namin is ikot-ikot lang. Ayan. So, sa unit ni ma'am, nalatagan na po siya ng cement board. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na naitaas pa namin siya ng bahagya. Ayan ma'am, tumaas pa siya. So, yun ang maganda sa mga bahay na matataas ang kisame. Para yung init, hindi naman masyadong babang-baba.
dahil mataas ang kisame natin. So ito, schedule siya sa wirings. Ayan, okay na. So yung mga nakalawit na yan, para po yan sa outlets. So dito, ito may sukalo na siya. Ito yung sinasabi ko sa iyo, ma'am, na lalagyan po natin siya ng sukalo. Tapos, dito po, ito gagawin pa natin to ng grills dito. So, lagay tayo ng ilaw dito. Ito, bago po lagyan ng metal spandrel, abang tayo ng wirings. Mag-aabang din po tayo ng outlet dito kasi ito yung magiging laundry ni ma'am. Ayan. So, dito, meron tayo lalagay na floor drain. So, dito mabalak namin maglagay ng ilaw. Lagay lang tayo ng ilaw dito. Sa dalawang side na yan. Lagay na lang tayo para maganda. So, dito guys, halos tapos naman na may pagkikisami kay sir dito. Magalagay na rin po ng metal spandrel dito. Ayan, may nakalagay na end moldings. Ang electrician ko is nandito po ngayon sa unit ni ma'am. So, yung wiring, hindi po kasi pwedeng sabayan yung gumagawa pag may electrician tayo. So, dito, na-plastering na nila doon. So, dito hindi pa natatagtag yung yung opening. So, ayan, bathroom dito. So, nagtanong si sir kung kailan daw matatapos. So ang binigay po namin is July. Siguro hindi naman na siguro aabot. Siguro kung kung aabot man siguro patapos na rin talaga. Ayaw lang din namin magbigay talaga ng exact kasi kinakapa namin yung projects. Ang dami kasing projects sabay-sabay. Hindi po namin pwedeng tanggihan dahil actually, may mga iba po talagang nauna pa nga. Pero dahil may conflict sa mga permit, kung sino po may permit, yun po ang inuumpisahan na namin. So, diskarte na lang namin kung mag-a-add kami ng tao o hindi, or ilan ang i-add namin. Pero, sabi ko nga sa inyo, meron tayong kontrata dyan. Hindi para ma-stress kayo kung kailan matatapos kasi may nakikita naman kayong updates. So, ganun lang. Minsan po kasi sa mga workers ko, merong mga uma-absent, merong mga umuwi ng probinsya, merong nagkakasakit. So, hindi naman natin yon pwedeng i-disregard yung kanilang concern dahil syempre, kung kailangan nila magpahinga, magpahinga. So, ganoon lang. So, nagkakaroon po ng adjustment. Kaya, minsan, kung sa tingin nyo nababagalan kayo, pwede naman po kayong, pwedeng intindihin nyo na lang. Ayan, lalo na dito, sa Belia, bawal kasi magstay in. Pero sana kung pwede magstay in, malaking bagay yun kasi instead na ibabiyahe pa nila, ayun nga, nakakapagod din sa pagbabiyahe. Imbis na ipapahinga na lang. So, ayan naman po yung mga linya natin dito. Ayan. So, halos buo na rin naman. Halos buo na rin naman. Kaso, meron tayong mga kinoconsider dyan. So, dito, yung mga wiring dyan. Abang sa tubig. Ayan. So, baka next week, baka pwede na tayo mag-boost dito. Ayan. So, dito naman sa unit ni Sir, anong tawag dito? Yung deco stone, ikakabit mo na, di ba? Kinakabit mo na. Piling ko kulangin yan. Bob. Anuin mo ko kung ilan para ma-order ko na. Kasi may tiles din na order para maisabay ko na yan. Kasi alam ko talaga kulang.
Para maano na. Ay. So, dito naman sa unit ni Sir, ito naman yung mga kaganapan dito. Yung mga hamba dito, tatanggalin to. So, dito nga po pala, granite, ang gusto ng may-ari. So, ito, ipa-final na po ito. Hindi ko po muna talaga pinagalaw. Padali lang naman yung buhusan. So, ayan. Pabilang nga kung ilan yung hamba, tsaka ilan yung pinto na molded door. Ito, tatanggalin to. So, dito naman na may ibang mga accessories. Tapos, ito po yung bathroom dito sa baba. Ayan siya. So, ito, ako kasi hindi talaga ako pan ng sukalo. Kasi nakakasubsob pa yung sukalo. Pero, sa taas naglagay kami. Pero dito siguro wag na. Kasi nakadrop naman po ito eh. Ayan. So, ang ganda ng accent nila, no? Sa Wilcon po namin yan binili. Kasi ito sa Tion po lang ganda rin niya. So, siguro po pag natapos na yung pagkikisame, pwede na rin pong isunod ng installer yung pag-ano po ng hagdan, pag-cover. Ayan. So, ito yung isang molded door. Wow. Magdadagdag kasi ako ng pinto. Ito meron, ay, dito. Tapos ito po yung bathroom dito sa second floor. Ayan, ang ganda niya. So, may kisame na, may kornisa na. Tapos na po siyang lagyan ng tiles. Ito yung sinasabi ko pong sukalo. So, ito kasi, sa bagay, sanayan lang naman yan. Kung sanay naman yung may-ari. Kaso, meron kasi kaming naging client na nagpalagay ng sukalo tapos pinatanggal ulit. Diba? So, okay lang yan. Kung sanay naman yung may-ari. So, dito, naka-tiles to kasi papalagyan natin siya ng bathroom door. Ayan. So, meron tayong mga abang dito. Ayan. Ang ganda ng accent. Ayan. Mas preferred ko po yung pahalang. Pag ganito po yung design ng tiles, mas preferred ko siyang pahalang. Mas maganda siyang tingnan. So, ito na po yung mga kaganapan. So, dito, sa mga metalworks naman natin, walang magiging problema dyan gawa ng nilagyan na siya ng epoxy primer. Ayan.